Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa Juan chapter 3 verse 8. Sinasabi dito na, ang hangin ay umiihip kung saan nito nais at naririnig mo ang tunog nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nagmumula, kung saan ito pumupunta. Gayon din ang sinumang ipinanganak sa Espiritu. Ang pagbabagong buhay ay ang proseso kung saan iniligtas ng Diyos ang mga tao mula sa kamatayan at binibigyan sila ng spiritual na buhay. Ito ay sentral na bahagi ng kaligtasan. Ang pagbabagong buhay ay pagkilos ng Diyos na nagbibigay ng spiritual na buhay sa isang tao na kung minsan ay tinutukoy bilang ipinanganak na muli. Ito ay isang banal na kaloob na nagbabago sa moral na katangian ng isang tao mula sa isang buhay ng kasalanan tungo sa isang buhay ng katwiran. Ang pagbabagong buhay ay isang soberanong gawa ng Diyos na gawa ng kanyang sariling kapangyarihan, biyaya at kalooban. Ito ay isang radikal na pagbabago sa moral na katangian ng isang tao mula sa pagsuway sa Diyos hanggang sa pagsunod sa Kanya. Ito ay isang regalo ng buhay na gumising sa isang tao sa pag-unawa, pagsisisi at pananampalataya. Ang resulta ng pagbabagong buhay ay walang hanggan. Pagbubuhay ay isang passive na galaw kung saan ang taong nire-regenerate ay hindi nakikilahok. Ang regeneration ay tinuturing na purong gawa ng Diyos. Ibig sabihin, ito ay supernatural na gawa ng banal na spirito na nagdadala sa isang tao mula sa spiritual na kamatayan tungo sa bagong buhay na walang kontribusyon mula sa individual mismo. Madalas itong nilalarawan bilang ipananganak muli. Ang die to thyself daily, ay isang pariralang pangunahing ginagamit sa mga kontekstong Kristiyano na ang ibig sabihin ay aktibo at patuloy na isuko ang iyong sarili sa mga pagnanasa, kaakuhan at pagiging makasarili upang sundin ang kalooban ng Diyos. Mahalagang isinasantabi ang iyong mga sariling pangangailangan upang unahin ang mga pangangailangan ng iba at mamuhay ng isang buhay na nakatuon sa layunin ng Diyos. Nangangahulugan ito ng pang-araw-araw na pangako sa pagiging hindi makasarili at pagpapakumbaba. Hindi ito tungkol sa literal na kamatayan, ngunit sa halip ay isang metamorphikal na kamatayan ng iyong ego o pagiging makasarili na nagpapahintulot sa Diyos na gabayan ng iyong mga aksyon at mga pagpipilian. Maaaring kabilang dito ang aktibong pagpili na maglingkod sa iba, madaling magpatawad, unahin ang mga pangangailangan ng iba kaysa sa sarili mo, at labanan ang mga tuksong umahantong sa pagpapasya sa sarili. Ang pagsasanib sa buhay ni Kristo sa loob mo ay nangangahulugan ng aktibong pagsasama-sama ng mga turo, katangian at pagkilos ni Kristo sa iyong pang-araw-araw na buhay, na nagpapahintulot sa kanyang mga halaga at spiritu na gabayan ng iyong mga iniisip, desisyon at pag-uugali. Sa esensya ay nagiging mas katulad niya sa isang malalim na personal na antas. Isinasaalang-alang kung paano tutugon si Jesus sa iba't ibang mga sitwasyon at aktibong pinipiling kumilos katulad na paraan, paglilinang ng iyong mga katangian ng mapagpakumbaba, pagpapatawad at pakikisalamuha sa iba. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.